Yes, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ho bang buksan natin ang ating labi, patuloy lang ho natin pasalamatan, dakilahin ang ating Diyos na buhay sa oras po nito. Come on, church, wherever you are right now. Yes, O Jesus. Oh, we honor you, Lord. We praise you. We magnify your holy name, Lord. We exalt your holy name, O God. We exalt your holy name, Lord. Yes, O Jesus. Yes, O Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. For you inhabits in the praises of your people, O God. You inhabits in the praises of your people, O Lord. We exalt your holy name, O God. We magnify your holy name, Lord. For you are the King of kings and the Lord of lords. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. For you are the fairest of 10,000, the balm of Gilead, the rock of all ages, O Lord. You alone are worthy to be praised, O God. You alone are worthy to be praised, Lord. You alone are worthy to receive all praises, O Lord. Our worship, O God. Oh, shakarara barabakandara kaya barabakandara kaya. Sakaya ya barabakandara kaya barabakandara kaya. Sakaya ya barabakandara kaya. Yes, O Lord, hallelujah. Hallelujah. Yes, oh Jesus, yes, oh Jesus, yes, oh Lord. Oh, we bless your name, Lord. We bless your name, oh God. We bless your name, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, we bless your holy name, oh God. We worship you, we worship you, we worship you. Yes, oh Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You inhabits in the praises of your people, oh God. You enthroned in the praises of your people, O Lord. Maraming pong salamat for this great opportunity, O God, and privilege, Lord, that all of us, O Lord, have the boldness to access the throne of the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you, Father God, this morning, because you allow us, O God, to praise you, to worship you, to stand before you, to minister unto you. Thank you, Father God, for this great opportunity, O God, to enter into your flow once again, O God. To enter into your sanctuary, Lord, in your tabernacle, O God, in the name of Jesus. And by the power of the Holy Spirit, O God, you ushers, O God. You ushers us, O God, to experience your presence, O God, to experience your awesome power, your miracle, O Lord. And even, Lord, the calmness of the Spirit, the peace of mind, the peace that passeth all understanding, O God, that will always guard our hearts and our minds, O Lord. Thank you for that great privilege, O God. Salamat dahil pinapayapa mo ang puso at ang isipan ng bawat isa po sa amin. Salamat dahil kami patuloy na binibigyan mo ng pagkakataon na patuloy ka masamba sa Espiritu at sa katotohanan despite ng lahat ng aming mga situations, circumstances in life, Lord. Sa lahat ng mga eventualities, O God, and even odds of life, we thank you sapagkat ang mga pagkakataong ito kailanman hindi kayang bayaran ng pera ng salapi ng mundong ito. Sapagkat kung may pinakamasarap na bahagi ng aming buhay ay ang manirahan at manahan sa iyong trono, O Diyos, sa iyong presensya, O God. Maraming pong salamat. Pwede bang palakpakan natin sandali ang Panginoon sa umagang ito? Hallelujah, Jesus. Come on, church. Give your best of our praise unto the living God. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, O Lord. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all
eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Only the congregation, there is none like you. Yes, O Lord. I could search for all eternity. Minsan pa po, church, let your voice be heard. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity. Let us lift our hands to the Lord. There is none like you. No one else. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Habang kami po, O Diyos, ay nakatayo sa iyong dakilang harapan, inaamin ang isang katotohanan wala po kami magagawa kundi mo po kami sasamahan. Narito ang aming puso, ang aming isipan, sa lahat po na nakapagparumi, sa lahat ng aming kakulangan, sa lahat ng aming pagkukulang at kasalanan. Forgive us and cleanse us by your blood shed on the cross of Calvary. Dalisayin mo po ang aming isip at ang aming puso. At hayaan mong kami lahat ay balabaran at damitan ng katuwiran ng aming Panginoong Hesus. Hayaan mong kaming lahat ay makaranas ng katuwiran, hindi po ng aming katuwiran, kundi katuwiran mo lamang. Upang ang lahat ng aming gagawin sa lugar na ito, magbigay lamang ng karangalan ng kaluwalhatian sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. At sa oras po nito, Banal na Espiritu Santo, malaya ka pong manguna sa aming kalagitnaan. Kumilos at mangusap, magsalita at patuloy na magbigay ng mensahe. Naniniwala po kami na patuloy na ikaw ay mapaparangalan sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, continue to help us to glorify the name of Jesus so that the name of the Father in heaven might be glorified. We thank you. We honor you. This is our earnest prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen and amen. Mas malakas na palakpak sa Diyos sa buhay. Yes. Hallelujah, hallelujah. Oh, we bless your name. We bless your name. We bless your name. Oh, shakarara barabakandara kaya barabakande. Shakaya ya barabakande. Oh, we bless your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh Lord. Yes, oh God. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Makakaupo tayong lahat. Praise the Lord. Isa hong mapagpalang umaga, minsan pa po sa buhay po ng bawat isa po sa atin na narito ngayong oras na ito. Kayo po ba ay nakahanda ng makinig ng salita ng Diyos? Are you excited this morning? Minsan pa po, are you excited this morning? Praise God. Nais kong hilingin mabuti ang inyong atensyon, pakinig na mabuti sapagkat wala ho tayong PowerPoint na makikita. Mukha hong may problema ang atin pong messenger kagabi pa. Dahil kagabi ho nag-uusap kami nila Pastor Au ng ating district pastor sa District 1
in preparation para po sa payout ng DSWD tomorrow, hindi rin ho siya makapag-send ng any documents through messenger. Ano po? Ako din ho hanggang ngayon na hindi rin makapag-send. Saman. Kaya susundan lang po nila ako dahil hindi ho nila makuha ang aking teaching. Sa oras na ito ay hindi pa rin po tayo umaalis sa ating pong pinaka-topic sa buwan po ng month of July. And it is about a call to intentional soul winning. Minsan pa nga ho natin basahin, a call. Children, minsan pa ho natin basahin. 1, 2, 3, go. Malamang ho magpakain tayo ng umagahan mamaya pagkatapos ho ng service. Pwede ho bang mas malakas pa po dyan, mas punong-puno po ng energy? 1, 2, 3, go. Yun. Intentional din dapat ang response natin. Amen? Hindi nanlalata at hindi parang pagod o parang gutom. Yung pagkagutom, natural yan pagka umaga Lahat sa atin, marami siguro ang hindi nag-aalmusal o yung iba baka nakakapag-almusal pa. Congratulations sa lahat na nag-almusal. Pakisabi sa katabi mo, salamat naman at nakakain ka. Ako hindi. A call to intentional soul winning. Ano po? Bakit a call to intentional soul winning? Sapagat alam po nating ang JIL Church ay isang soul winning church. At tayo po, hanggang ngayon ay hindi po tayo umaalis po sa mandatong iyan, sa pagkakatawag po sa atin ng Panginoon, dahil tayo po'y naniniwala na ang bawat isa po sa atin ay tunay na tinawag po ng Panginoon para magdala ng mas marami pong kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Ang akin topic ngayong umagang ito ay dinagdagan ko lang po yan ng why intentional soul winning. Bakit nga ba kailangan na intentional, talagang pofokusan, nakatutok tayo, pinagpaplanuhan, pinapag-aralan ang pagdadala ng maraming kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Why intentional soul winning? Nais ko lang munang basahin natin sandali ang ating scriptural reading. Sabi ho ng Juan 3, Kapitulo 16, hanggang talatang 18 ng Magandang Balita, Biblia Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Minsan pa po, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Talatang 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ang Diyos magpala ng kanyang buhay at banal na salita. Pwede ho ba minsan pa ho natin palakpakan ng Panginoon? Bakit nga ba tinatawag nating dapat intentional ang tinatawag na pagdadala, pag-aakay ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon? Dahil po yan sa isang katotohanan na ang Diyos mismo ang unang nagsabi na gayon na lamang ang kanyang pag-ibig, ang pagsinta niya sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo ho ay nag-send ng word para po sa ating para lang po sila ay meron tinatawag na dokumentong hawak. Baka lang sakaling masundan tayo, nagka-problema ho tayo sa sending. Dalawa lang po initial observations, bakit nga ho ba tayo ay dapat na nag-aakay ng kaluluwa at sentro dapat ng church ang pagdadala ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Number 1, because no amount of success can surpass the value of soul.
Uulitin ko po, no amount of success can surpass the value of soul. Wala pong tinatawag na laki ng tagumpay o dami ng tagumpay o gaano mang karami ang tagumpay na meron tayo kumpara sa tinatawag na kahalagahan ng kaluluwa, hindi ho pwede higtan yon. Kahit ikaw na pinakamayaman, pinakabilyonaryong tao sa balat ng lupa, ang lahat ng bagay meron ka, kumpleto ka, pero hindi pa rin po pwede na itulad ron o mahigtan doon ang kahalagahan ng kaluluwa. So hindi masamang magtrabaho, lalong hindi rin masamang magpayaman. Okay lang kung magpayaman. Sino sa inyo dito ang gustong yumaman? Taas ang kamay. Mali talaga instruction natin. Ulitin ko ho, ha? Parang hindi nyo ako naintindihan, eh. Sino ho dito ang gustong yumaman? Taas ang kamay. Yun. Bakit mali-mali tayo ngayong umaga? Pakitanong nyo nga ho yung katabi ninyo, naiintindihan mo ba si pastor? Ang layo ng mga instruction at sagot, di ba? Parang sa, pag may nag-message lang sa iyo, no? Pagka nagtanong ka, anong oras nga yung schedule ko? Bakit po? Di ba ang ganda ng sagot? Bakit po? Ang tanong, anong oras yung schedule ko? Tama yung sagot, mali. Bakit nga ba ganun lagi ang response natin? Nagtanong ka, ano nga ba uli schedule ko? Bakit po? Hindi, ang tanong ano nga yung schedule ko? Ba't ang sagot bakit po? Parang ngayong umaga lang din, Lahat ng gusto yumaman, magtaas ng kamay. Amen. Wala nagtataas ng kamay. Okay naman ho kayo, Kami ho ay okay kasi yung mga kalalakihan, malalakas ang katawan nito. Kahapon, mga naglundagan yan sa lawa na may lalim ng hindi masukat, doon sa Laguna, Kaya malalakas ang katawan ng mga ilan nating kalalakihan at kababaihan na naririto ngayong oras na ito, nasubok ang kanilang lakas ng loob, na kung sila nga ba ay handa ng pumunta ng langit, nakahanda naman sila, tumalon lahat sila, truly God is good dahil mahalaga ang fellowship at mahalaga po ang ating mga pagsasama-sama, palakasan. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba talaga? Binubuhay lang ni pastor yung kaisipan mo, Hindi ho ba? Pabilisan lang ho ng sagot. Ilan ho ito? Ang gagaling nyo. Palakpakan ho natin ang Lord. Buhay na po kayo. Yan. Sigurado kayo, 3 yun, Ulitin ko ho. Bilis ng mata nyo talaga. Excuse me. Kaya ba akong sundan ng ating man? Nakuha nyo ba? Yan. No amount of success can surpass the value of soul. So, hindi masamang managumpay, hindi masamang magtrabaho. Pero alam niyo po ba, na hindi pala po pwedeng kalimutan ng isang mananampalataya ang pagdadala ng kaluluwa. Kahit napakarami mong kabisihan sa buhay. Kahit marami kang trabaho, marami kang racket, yung iba marami talagang hanap buhay, okay lang po yon. Balikan natin ang basic lang na ito. Mark 8:36, ESV translation. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? Napakahalaga pala. Ano ba mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong sanlibutan, pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? So, pag titingnan natin ang talatang ito, lagi nating naririnig, excuse me po, walang pwedeng tumulad, walang po pwedeng ihambing ang kahalagahan ng kaluluwa kapag napahamak sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kahit yung tagumpay mo na nasa iyo ng lahat, yaman, kumpleto ka, may bahay, may lupa, may trabaho, maganda asawang babae, maganda asawang lalaki. Kahit kumpleto ka ng lahat ng bagay, matagumpay ang mga anak mo, pero kung ang kayos isang kaluluwa mo naman na mapapahamak doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, baliwala ang lahat ng bagay. So, kapag ikukumpara natin lahat ng success ng isang tao, kumpara sa kahalagahan ng kanyang kaluluwa, hindi pala pwedeng ihambing. So, kaya mahalaga na ang isang tao talaga madala natin sa paanan ng Diyos.
Kasi kahit ano pala meron siya at pupunta din naman siya ng impyerno, baliwala din po ang lahat ng bagay. So my beloved brothers and sisters, ang pinakamahalaga pa rin sa buhay, makapagdala tayo ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Amen? Kaya ulitin ko ho, hindi masamang magtrabaho, hindi masamang marami kang mga business, marami kang pinagkakaabalahan, pero wag nating kakalimutan, baka may mahal sa buhay pa tayo hindi rin natin nadadala, malungkot. Mamaya makikita natin yun baka mamaya, hindi natin alam, biglang mawala. Huwag naman sana. May mga pangyayari ho akong ganun sa buhay no? Yung may mga conviction ka, hindi mo nasunod. Minsan na ho nangyari sa akin yan, sobra ho ang aking pagsisisi sa Diyos sapagkat kinukonvict na ako pero hindi ko pa na-share ng Word of God. Hindi ko nasunod. Ang nangyari, namatay nang hindi mo na naabutan, malungkot kasi mahirap yun no? So, mahalaga ang kaluluwa kumpara sa lahat ng tagumpay. Pangalawa, initial observations lang naman natin to, yung unfathomable love of God for the whole of humanity. Yung hindi malirip, hindi kayang abutin, hindi kayang arukin o dalumatin. Naintindihan nyo ba mga Tagalog ko na yan? Iyon ang dapat nating maunawaan. Kasi kahit ako, hindi ko maubos maisip yung pag-ibig ng Diyos sa kabuuan ng humanity Kahit masama tao, makasalanan, walang utang na loob, kahit inaakay mo na sa matuwid, bumabalik pa rin sa pusalian, parang baboy. Kahit inakay mo na, babalik pa rin sa pusalian. Kasi baboy talaga siya Wala tayong magagawa. Pero yung tao, pag nakita mo na akay mo na sa matuwid, inaakay mo sa matuwid, ayaw, mas gustong pumunta doon sa pusalian, sa lusak ng tinatawag na karumihan, parang minsan nakakapikon. Lalo na kapag alam mong kailangan niya ang Diyos, pero ayaw kang pansinin. Pero pag inisip natin, ba't nga ba ang Diyos ang lalim ng pag-ibig sa buong sangkatauhan? Hindi ba? Si David, sinabi niya, what is man that you are mindful of him? Ano ba ang tao para alalahanin mo? Napakamakasalanan niya ng tao And yet, the central verse of the Bible is John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So, pag titingnan natin, parang iisipin natin, bakit nga ba minahal at inibig ng Diyos ang sangkatauhan sa kabila ng ito naman ay talagang punong-puno ng kasamaan? Ganun ba talaga kahalaga sa Diyos ang bawat isa po sa atin? Pag ako ho tatanungin nyo, talaga ho mahirap iliripin Sino nakakatanda sa inyo ng awit na, di ko man lubos na maunawaan ang lalim at ang lawak ng iyong pagmamahal. Bakit ako'y inibig ng gayon na lamang, kahit ako sa'yo'y nagkasalang tunay. Ano chorus? Kabisado nyo chorus. Aking Jesus, ang sala ko'y pinatawad, doon sa krus ay tinubos. Aking Jesus. Ano kasunod, Sister Ellie? Sila nakakatanda ng awit na yan, may edad na yan. O si Brother Dolphy. Sila matatagal na sa ministry Yung song na yan, pag inaawit nung araw, mahirap abutin Imagine mo, makasalanan ka, inibig at minahal ka ng Diyos. Hindi kayang arukin hindi kayang abutin Makasalanan ka na, inibig ka pa ng Diyos Kaya nga ho, pag pinag-aralan natin Romans chapter 5 verse 8, God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Ang hirap abutin nun Namatay si Kristo nung tayo ay makasalanan pa. Walang credential. Wala kahit ano. Lagi nating naririnig yun. Walang credential. Kahit ano, wala tayong pwede ipagmalaki. Pero ang Diyos namatay sa bawat isa ho sa atin nang makasalanan pa ho tayo. Kaya nga pagkaka tayo ay sobrang mag-judge ng kapwa, sobrang manlait kasi mali ang buhay niya, babalik lang ho sa iyo yun Dahil nang minahal ka ng Diyos, kagaya ka din niya. Wala ka rin ipagmamalaki. Pero mapalad tayo, kinahabagan tayong una ng Diyos. Kung yung kapitbahay mo, miyembro ng pamilya mo, hindi pa naboborn again, mapalad ka dahil nauna ka.
Kaya hindi mo siya po pwedeng tingnan na para bang mas makasalanan at para bang ang dating sa iyo para ikaw ang banal at siya mapupunta lang sa kapahamakan na para bang minsan pati sa paraan ng pagsasalita natin, parang tayo lang okay sa Diyos at siya hindi. Malaking pagkakamali po. Dahil kapag nasasalamin natin ang buhay nila, isa lang ho ang ibig sabihin, mirror din natin sila. Ganon din ho tayo before Kaya walang mananampalataya, walang Kristiyano na po pwede manlait ng gayon na lamang sa kapwa niya. Amen? Kasi salamin natin sila tayo po, mapalad tayo, nauna tayo sa kanila na nakakilala. Yun lang ang kaibahan. Kinahabagan tayong una ng Diyos. Kaya nga dapat ang burden natin, mas malalim Dahil alam natin, ganun din tayo before. Sabi mo sa katabi mo, ganun ka din dati Di ba, sabi nga ng iba, yung magnanakaw, galit sa kanyang kapwa. Minsan, totoo ho yan. Kapag minsan, inis na inis ka sa kapitbahay mo, minsan, i-review mo din yung sarili mo. Baka naman, kaya ka inis na inis, baka nakikita mo din yung dating ugali mo sa kanya noon. Hindi ho ba? Yung mga naunang Kristiyano sa atin, hindi rin tayo Kristiyano, inis na inis din sa atin Hindi ho ba? No, okay, ma-born again Sabi nga ako naman nakakakilala, alam mo Michael, no, ikaw hindi pa born again, inis na inis kami sa iyo Mayabang ka Tapos pag maghahamon ka ng awit, nakatirador ka, uuwi ka na sa bahay mo, ayaw mo na lumaban ng patas. Nung araw kasi, pag nakatirador ako ng ulo, nakita kong tumilansik ang dugo, uuwi na ako kay tatang kasi tumilansik na yung dugo mabubugbog na ako, tiyak marami na yun, kuyog na yun yung father ko, matapang Payat lang yung father ko, pero ilalabang ka ng patayan lagi hong may barilyo. Sige, hayaan mo siyang pumunta rito. Konsentidor yung father. Kinaiinisan nila tayo before. Kaya tayo, titingnan din natin sarili natin, hindi kaya tayo naiinis, ganun din dati ang buhay natin. Ano ho sa tingin nyo? Tingnan nyo, ikatabi nyo. Yan. Naiinis so ba kayo dyan? Kanang kaliwa? Hindi. Born again na kasi Hindi pa. So, lahat tayo minahal at inibig ng Diyos ng walang kapantay, walang batayang kabanalan. Imagine niyo po yun walang batayang kabanalan. Minahal at inibig tayo ng Diyos. Walang kahit anong credentials. Kaya nga kung ang pag-uusapan tinapos, para mga degree, para lang mahalin ka ng Diyos, marami sa atin babagsak. Kundi tayo nakapag-aral. But glory be to God, dahil lahat tayo ay minahal at inibig ng Diyos. Kahit sino tayo, makasalanan man, sa biyaya at kanyang kahabagan, minahal tayo tinibig ng Panginoon. Amen? So yun ang sabi ng Lamentations 3, verse 22 to 23. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Laging bago sa bawat umaga. Napakaganda hong awitin. Laging bago sa bawat umaga. Ngayon, why intentional soul winning? Bakit ba talaga mahalaga ang tinatawag na soul winning? Number 1, because of the increasing wickedness in the last day. Alam niyo po, sa tanggapin ho natin sa hindi, ang pagkakataong ito, napaka-crucial ng ating ginagalawang panahon. Ang sabi na Ephesians 5:16 to 17 ng NIV translation, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Making the most of every opportunity because the days are evil. Dapat daw po, pagbutihan nating mabuti ang lahat ng pagkakataon, gawin natin ang pinaka-the best na pagdilingkod natin sapagkat ang panahon na ito ay pasama ng pasama. Kaya ang sabi ng verse 17, therefore do not be foolish. Huwag kang maging hangal. Bagkus unawain mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kailangan maintindihan natin ano ba nais ng Diyos, ano ba gusto ng Diyos, sapagkat ang huling panahon ay pasama ng pasama. Tingnan po natin. Ikalawang Timoteo, 2 Timothy 3, verse 1 up to verse 5 ng NIV translation. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive,
disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. Tingnan ho natin, balikan natin ng konti. Sa huling panahon, ano ang mangyayari po? People will be lovers of themselves. Bakit kinakailangang intentional ang pag-aakay natin ng kaluluwa? Pansinin ho natin, lovers of themselves and lovers of money. Ito ang dalawang pangunahing tinukoy sa pagsama ng mundo ng panahong ito sa huling panahon. Kapag ang isang tao sobra ng napasok ng tinatawag na pagmamahal sa sarili, ang mahalang ay ang kanyang personal na buhay. Pinasok ng sobrang pagmamahal sa pera, napakahirap na hong dalhin sa paanan ng Panginoon. Alam niyo ba kung ano number 1 kalaban ng gospel sa huling panahon na tinukoy ng Timoteo? Lovers of themselves and lovers of money. Kaya ang pera, wala ho talagang idudulot na maganda. Kapag hindi mo alam gamitin, dapat alipin ng pera. Hindi Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kapag ang pera naging Panginoon ng buhay mo, you cannot serve God and mammon. You cannot serve God and money. Sabi ng Matthew chapter 6, you cannot serve you cannot serve two masters at the same time. Hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Panginoon sa isang pagkakataon. Kaya lagi kong binabanggit yung Hebrews 13 verse 5, hindi about sa presence of God. Kung gusto mo ng pagsama ng Diyos, hindi masamang i-quote, banggitin. Pero ang gamitin mong talata, Joshua chapter 1 verse 5 at ng Deuteronomy 31 verse 6. Kasi yung Hebrews 13 verse 5, it is about money. Be content for what you have. Because God's promise, ano sabi po niya? I will never leave you nor forsake you. Masiyahan ka kung ano ang meron ka. Sa ibang salin ng Tagalog, huwag kang magmukhang salapi sapagkat ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Kapag ang isang tao ay napasok ng pagkaganit, pagkagahaman sa pera at pagmamahal sa sarili, baliwala na sa kanila kabanalan, baliwala na sa kanila ang pananampalataya, basta may pera lang. Kaya nga yung iba, kapag pera pinag-uusapan, kahit butasin ng bundok, magmimina, kung ano-ano, kahit gumuho sa kapatagan, basta kumita lang ng pera, walang pakundangan sa kabundukan. At ang mga departamento naman natin, napakababait, especially the DENR, kahit alam na mayroong mga illegal nang ginagawa, at ang bundok ay nabababoy na, sorry sa salita po, kalbong-kalbo na ang bundok. Wala na ho talaga tayong, hindi na pwedeng i-control ang tubig dahil dalawa lang naman ang kumukontrol ng tubig kapag sa kabundukan. Ang puno, ang kanyang ugat, at ang tinatawag na limestone, ang bedrock. Pag kinuha mo ang lahat ng marmol, pinutol mo na puno, hinukay mo pa bundok, kinukuha mo lahat ng marmol, hindi ho masama, mayaman ng Pilipinas eh. Pero dapat alam lang natin kung anong lugar ang po pwedeng gawing minahan o pagkuha ng marmol. Sa atin ho, iba eh. Lahat ng bundok ginagalaw. Hindi pa tayo nag-isip na napakatalino ng Diyos? Imagine that, 3 hilera ng bundok bago dumating ang pangatlo ang Sierra Madre. Bakit kaya ginawa ng Diyos yun? Ang likuran eh, Pacific Ocean eh. Nag-isip kaya ang marami nating mga nanunungkulan? Ang talino ng Diyos. Kaya ginawa ng Diyos yun dahil kapag sinira mo na sinira yan, Pacific Ocean ang kabila niyan. Tapos magtataka tayo kapag bumabaha. Nung minsan ho, hinuhuli namin ang Department ng National Risk Reduction Management. Hinuhuli ko po doon sa interview namin. Ano ho ba talaga dahilan? Bakit ho kaya nag-flood? Hindi ho siya pumasok doon sa silo ko, matalino eh. Ang tanong ko ho kasi ay, ano ho ba dahilan? Hindi ho kaya, baka ho may ibang dahilan, ba't ho kaya bumaha? Kasi may gusto ho akong ipuntos. Posible ho kayang dahil wala na rin puno at wala na rin limestone o bedrock? O dahil po ba
na ano lang, na puwersa lang ang lupa sa sobrang dami ng tubig na ibinuhos. Pero alam niyo ho, malungkot isipin, pag ang tao ay naging makasarili at naging gahaman sa pera, pansinin niyo po, ang hirap ipasok ng Word of God. Ang hirap. Kaya mahalagang intentional ang soul winning. Hanggat nakikita natin may pag-asa pa yung tao, yung kapitbahay natin, member of the family, pag-pray natin, pag-pray. Pasok natin ang Word of God. Ibahagi natin si Kristo. Bakit? Kapag kakaiyan ay naging makasarili, nilamon na ng gusto ng pagiging apology na tinatawag, nilamon ng gusto na tinatawag na pagmamahal sa pera, mahirap ho ipasok ang salita ng Diyos. Sa huling panahon, ang tao maging boastful, mayabang, mapagmalaki, proud, abusive, disobedient to their parents. Yung abusive, matindi. Hindi lang sa relasyon ng babae at ng lalaking mag-asawa, o kaya maging sa relasyon niya ng hindi pa nag-aasawa, meron ng abuse na nangyayari. Ang mas matindi po yung mga kababayan natin na tinatamnan ng droga dahil wala silang mahuli, may kota ang pulisya, tatamnan ng droga o ng anumang bakal, nang sa gayon, may dahilan sila para hulihin, nakukulong nang wala hong kasalanan. Imagine that, naaatim yun ng mga ilang nanunungkulan sa kapulisan for the sake of quota. For the sake of quota. Yung buhay ng tao, bababuyin mo. Yung buhay ng tao, sisirain mo. May mga anak, may pamilya. Kaya minsan di maiwasan ng ating ibang kababayan, nagwawala sa buhay, nagre-rebelde. Minsan di maiwasan, walang Diyos eh. Tayo, ako po naniniwala kung may Diyos tayo, kung wala tayong Diyos, baka ho kasama rin nila tayo eh. Mapalad lang kasi tayo ay may Diyos. Abusive, obedient to their parents, ungrateful. Walang mga utang na loob, masuway na sa magulang, wala pang utang na loob. Sa huling panahon, ito ho mangyayari. Kumapal ang kalyo ng puso ng isang tao na naging ungrateful and disobedient to their parents sa mga kabataan, delikado ho. Baka ang Word of God wala nang maging puwang sa kanilang puso. Kaya habang nakikita natin merong pampag-asa, habang nakikita natin maluwag pa, pwede pa, ibig sabihin kahit nakita natin para minsan imposible, pero nakita mo marami pang pagkakataon po pwede pa siyang masharean, gawin natin ng paraan, gawa natin ng paraan. Dapat magkaroon ng intentional approach, soul winning, sapagkat kapag po hindi, delikado, pagdating na huling panahon ng mga tao, binanggit doon sa verse 4 ang mga tao maging lovers of pleasure rather than lovers of God. Mas mahal yung kasayahan, katuwaan kaysa sa Diyos. Mas mahal ang katuwaan, kasayahan. Kaya nga nung araw, pag Sunday service, huwag mo itatapat na may piyestahan, nawawala yung ibang maten. Pero may Sunday service, kayang ipagpalitan Diyos. With due respect sa lahat, hindi ko alam kung ba't ko ito nabanggit, but with due respect sa lahat, tandaan niyo po, ang totoong Kristiyano, tanong ng iba, Pastor, bawal ba talaga maghanda sa piyesta? Sabi ho nung ibang Kristiyano, ikaw, tatanungin ko, ano conviction mo? Dapat ka bang maghanda? Una, dapat intindihin natin, ano ba ipinagdiriwang sa piyestahan? Yun lang. Pag nasagot mo yun, tapos na. Wala ka na ibang itatanong. Pero tayo, hindi may iwasan. Minsan born again tayo, para tayo hindi rin born again eh. Para tayo hindi rin born again. At minsan, ikaw pa bumibili ng huwag mo ipapakita. 10 bote lang kasi may bisita ako, nakakahiya eh. Ano yung kinakahiya? Anong kinakahiya mo? Born again ka ba? Hindi. Nahihiya ka, di bumili ng alak dahil may bisita ka? Hindi ho tayo papaniwalaan ng mundong ito pagka ganun ang gagawin natin. Andyan pa ho ba tayo? Ang mga tunay na Kristiyano, alam natin kung ano yung mga dapat nating gawin bilang mananampalataya. Ngayon, kung yung asawa mo, hindi pa talaga mananampalataya at siya nagde-decide, wala kang choice. Kung ikay babae, nagpapahanda sa iyo, ganito, wala kang choice. Asawa mo eh. Sabi sa iyo, darating yung kumpare ko, paghanda mo ako ng 5 gin.
Bili mo nga ako. Di ba, born again ka, bibili ka. 5 gin nga po. Ang hirap talaga eh. Pagka hindi born again ng partner sa buhay eh. Kaya mahalagang madala natin sa Panginoon eh. Imagine that, nakikita ka, umaating ka lagi kang wala sa bahay, may prayer meeting, merong gawain, may Bible study, may panambahan, pagkatapos makita ka maririnig ka nung kapitbahay mo nagtitinda ng alak 5 gin nga po. Ba, sister, umiinom ka na rin pala. Kahit tuyain ka, wala kang magawa minsan dahil may pamilya ka, may asawa ka eh. Yung mga anak nga, na mga born again na mga anak, ang magulang hindi born again. Oh, pakisindi mo ako ng sigarilyo. Ha? Isisindi ko sigarilyo. Kaya yung mga anak, konting-konti. Pati siya humihitit ng sigarilyo. Isisindi. Kaya sabi ng iba, hindi ko naman tinuruan ng anak kong manigarilyo. Hindi tinuruan. Kada araw, kung 5 beses ka naninigarilyo, pasindi mo, 5 beses din humihitit yung anak mo. Mahirap po pag hindi born again ng buong pamilya. Pero pag lahat nadala mo sa Panginoon, ang sarap maglingkod. Amen? Imagine that, kung 5 gin kada linggo, nakatipid ka na doon. Magkano ba gin na ngayon? Sino ba nakakaalam? Ayaw sumagot. Kabisado pa rin eh. Imagine niyo kung nakatipid ka ng ilang kilong bigas din na mabibili noon. Mabigat ho ang huling panahon. Kapag ang tao, nadala ka ng mundong ito, talo ka, kapatid. Talo ka. Mahirap eh. Pero kung totoo kang born again ng pamilya mo, abay, huwag kang makita nakikisalamuha sa ginagawa nila. Iba na buhay mo, iba na mundo mo ngayon. Sabi ng unang Pedro 4, magtataka sila Noong unang panahon, sinasamahan mo sila, kaya marami din magagalit sa persecute ka. Kasi nga, dati, kasama ka nila sa dati nilang buhay. Ang problema, iba na ngayon. Iba na buhay mo dahil dati, yon ang buhay mo. Ngayon, iba na. Sabi mo sa katabi mo, iba na buhay mo. Sabi na 2 Timothy 4:3-4 na New King James Version. For the time will come, they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Alam niyo po, sa huling panahon, pati ang church maapektuhan. Sa huling panahon, ang gusto nilang pakinggan ng tao, yung gusto nilang marinig, ayaw na nila ng truth. Pag nagtuturo ka na ng katotohanan at tinatamaan na, sa huling panahon, even the church maapektuhan. Hindi natin yung iba tinatamaan ako dyan Si Pastor Michael, grabe magturo yan Diretsahan yan, walang pakundangan yan Sobra yan mga ganyan salita. Sa huling panahon, even the church maapektuhan. Bakit? Kasi ang gusto na nilang marinig, yung gusto lang ng taingan nila. So mamimili sila ngayon ng mga tagapagturo na para bang okay lang yung itinuturo. Ang problema, pag nagturo din yun ng tatamaan siya, aalis uli siya doon, lipat uli ako ng iba. Kaya yung iba, napakarami nilang dinadaluan. Sorry po, wala tayong pinatatamaan. Pero kailangan natin ito maintindihan. Kasi ang gusto nila, ang papakinggan na lamang nila, yung gusto nilang marinig. Kaya sobra kasamaan ng huling panahon Ang salita ng Diyos may hirapang ipasok. Sapagat ang mga tao, kapag tinatamaan na sila, nasasaktan na sila, o kaya naman nasasaling yung kanilang ego. Ayoko na dyan sa church na yan. Iba dyan Alam nyo uulitin natin, kahit tayo ay naka-record para sa YouTube, natin. Uulitin natin. Ang ministeryong ito ng GIL ay Jesus is Lord Church Worldwide. A non-sectarian, Christ-centered, full gospel ministry. Wala tayong binabawas sa 66 na aklat ng Biblia, from Genesis to Revelation. Itinuturo natin kung ano ang tama. Sapagat may warning ang pahayag 22:18 hanggang talatang 19. Ang sino mang magdaragdag o magbabawas ng anumang nasusulat sa mga hulang ito, sa aklat na ito, ay hindi makapapasok doon sa banal na lungsod. In short, hindi pupunta ng langit, hindi papasok ng langit, bagkus ay pupunta ng dagat-dagatang apoy ng impyerno. Sapagat binawasan mo ang salita ng Diyos. Hindi ba? Imagine that, panahong ito, bakit sobrang sama? Ang dami din mga kulto. Sabi ko huro sa mga kasamahan nating
lumabas nitong Friday and Saturday, huwag nyo isi-share kapag nakita nyo yung pangit na mensahe sa social media. Lalo pa silang yung iba isinishare pa at sasabihin, huwag nyo pong panoorin ito. Sabi naman ng isa isi-share, huwag nyo pong panoorin ito. Ha? Okay ka lang. 3 po kayo nag-share na huwag panoorin. Huwag lang nyo ninyo i-share. Ano sabi ng isang tagapagturo? Sabi niya, alam nyo ba na si Adan ay kaya ang tunay na kasalanan, hindi pagkain ng bunga ng punong kahoy, yung kasalanan ni Eva at ni Adan. Ang totoong kasalanan nila ay nag-sex sila. Sabi ho nung tagapagturo Kasi nung dumating si Yahweh doon sa Garden of Eden, ano ang tanong niya? Adan, nasaan kayo? Ang sagot ni Adan, narito po kami nagtatago sa halamanan, hubad po kami. Kung ikaw ay Kristiyanong hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, yari ka na kagad, ka na. Ang galing niyang tumalon sa kasaysayan Pagkatapos sa kanya sinabi na, baka nga galit si Yahweh. Bakit? Baka kasi gusto ni Yahweh, siya din ang sex. Imagine that. Nasa social media po yan. Pinagkakaguluhan ngayon. Kulto daw. Ba't sinishare mo pa kung kulto pala? Huwag mo na i-share. Nakaka-apekto ka lang, kapatid. Tumingin nga ako kayo sandali kay Pastor Michael para magkaintindihan tayo. Sorry po sa mensaheng ito. My beloved brothers and sisters, malawak ang social media. Hindi lahat na nakikita nyo at napapanood nyo dapat nyo ibahagi. Sorry ho. Baka ikaw ay kasangkapan pa ng kaaway para lalong lumaganap ang maling katuruan. Hindi lahat ng nakikita nyo ibinabahagi nyo. Listen, nag-post daw ang P-Box, magnitude 8. Sorry ho kung may tatamaan dahil baka meron ho nag-share sa inyo. Sana ho marunong muna kayong magpipindot bago nyo i-share. Totoo namang may big one. Pero yung pinanggalingan po ng post na yon ay hindi ho totoong legit. Dahil pag kinlik nyo po ang kanilang mga post, pupunta ka sa Shopee, kay Lazada, ganito. Mga kapatid naman, gamitan natin ng talino. Hindi lahat na common nakita nating news. Ganito. Maging aware tayo sa huling panahon. Sayang yung ating Huwag yung basta makakita lang, share. Makakita ka lang, share. Sa huli po, ikaw pa nagpo-propagate ng maling information. Andyan pa ba tayo? Tapos yung apelyido pa nung P-Box director, mali-mali pa ang spelling. Magpo-post ba sila ng mali spelling? Pina-check ko kagad yun sa Light TV Nasa media kami. Sabi ko, pakicheck nyo nga ito. Ang dami nagsishare Pastor, hindi po legit yan. Ito po, tingnan nyo po. Ito, lahat-lahat. Okay, sabi ko. Dami nagsishare sa social media Tayo, dapat matalino tayo Kami na nasa media, hindi kami pwedeng share ng share kasi kilala kaming angkor ng Bangon na Pilipinas. Pag nag-share kami, papaniwalaan tiyak ng tao. So, dapat careful ka. Tayo, careful tayo. Anak tayo ng Diyos lahat Amen? Lahat ng ibabahagi mo, senior ni sister yan. Totoo siguro yan. Naku ho, sa huling panahon po, delikado po yan. Madilim ang huling panahon. Sobrang kasamaan. Pati social media, kumita lang kung ano gagamitin. Nakita niyo yung mga vlogger? Kaya kumikita sila. Yung iba sa inyo, parang nagtatry na rin yata maging vlogger. No? Pero kaya kumikita iba, kukuha lang ng ibang video, makita nyo, kaya may maliit na screen. Kasi pag pinanood nyo yon, kasi nag-trending kukunin nila ngayon yun, ipopost nila ngayon sa kanilang account yon. Para na sa gayon, pag pinanood mo, suportahan yan kumikita vlogger doon, kumikita din siya. Suportahan po yan Nakita nyo sa homosexual, yung sikat na sinusuportahan ng iba, gumagawa ng kung ano kwento. Why? Kailangan nilang kumite. Tayo na ma-share na share. Kahit yung sinishare natin ang parehong kaliwa, sinishare pa rin natin. Careful, church. Madilim ang huling panahon. Sobra kasamaan. Pero ang tunay na anak ng Diyos, dapat alam natin, mabigat ho ang laban sa huling panahon. Ang wickedness increases. So ano dapat natin gawin? Samantalahin natin, mag-share na ho tayo ng Word of God, intentional. Planuhin natin, pag-pray natin. Why? Pasama ho ng pasama, baka sa susunod, di na tayo pansinin.
Iba ho ang labanan sa huling panahon. Kaya ko ito binabahagi sa inyo mabuti at pinapaunawa in a practical way, sapagkat marami ho sa atin nahuhook. Pwede rin naman ho kayo mag-isip. Konti lang po, payo lang naman. Since na alam niyo namang ang pastor nyo ay nasa media, pwede naman kayo magtanong, Pastor, legit po ba to bago ko i-share? Pwede ho. Pwede nyo ho i-message ang pastor nyo. Welcome na welcome po. Andyan pa ho ba tayo? Mahalaga po yan kasi dapat matalino tayo sa huling panahon. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, think before you click. Ang sabi ho yan ng isang media personnel, si Howie Severino. Think before you click. Dapat nag-iisip tayo bago ka magpipindot na magpipindot. Andiyan pa ho ba tayo? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pindot ng pindot. Minsan kung ano ginagawa natin, pindot tayo ng pindot eh. Mali-mali tuloy napipindot. Mahirap po talaga yon. Why intentional soul winning? Pangalawa, because of the unzip opportunity. Bakit sinasabing unzip opportunity? Hanggat may pagkakataon pa. Sabi ng John chapter 9 verse 4, as long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. So listen, mayroon po palang time frame din. Meron din po palang timetable ang Lord. May panahon pala talagang hindi na natin kakayanin yung pwede natin gawin ngayon. Parang sa mga lakas lang yan eh, di ba? Parang sa lakas lang yan eh. Yung iba, kaya pang gawin ang lahat ng pwedeng gawin. Yung iba naman, isip lang ang kaya, pero yung katawan hindi na. Talagang sa tanggapin natin, sa hindi, pati katawan natin, minsan hindi tayo physically fit para gawin ang ipinagagawa ng Diyos. Kaya dapat hanggat kaya natin, gawin natin. Huwag natin ipagpabukas. Walang manya na habit na tinatawag. Ang Diyos mismo may time frame at may time limit din. Alam ng Diyos na hindi sa lahat ng pagkakataon, pwede niyang gawin ang pwede niyang gawin sa loob ng 3 taong paglilingkod habang siya narito sa lupa. Referring to our Lord Jesus Christ. Tayo po, dapat alam din natin ang lahat ng limitations natin at boundaries natin. Hindi sa lahat ng panahon kaya mong gawin ang gusto mong gawin ngayon. Kaya nga hanggat kaya mong gawin ngayon, gawin mo na ngayon. Andyan pa ho ba tayo? Sabi mo sa katabi mo, walang manya na habit. Walang pabukas-bukas. Kaya minsan marami tayong hindi nagagawa. Pabukas-bukas tayo. Marami tayong gustong gawin, pero pinagpapabukas natin. Pagdating nun, sa susunod na lang. So talagang katamaran. Sabi mo sa katabi mo, palayasin mo yung espiritu ng katamaran. Sa kanang kaliwa, sabihan niyo po, palayasin mo yung espiritu ng katamaran. O para medyo magising, paalalahanan niyo po, huwag kang tamad. Yan. Para magising ng konti. Di ba? Nakita ko si Aaron eh. Congratulations Aaron ha. Ikaw ay summa cum laude. Cum laude. Palakpakan niya natin ang Lord. Marami tayong mga gumraduate na talagang may mga tawag dito, may mga crown, koronang nakuha para sa Lord. Napaparangalan ng Diyos kasi mayroon silang kagalingan sa kanilang pag-aaral. Cum laude. Nung ako'y nag-aaral din, Aaron, pero wala pa niyan, hindi uso nun yan eh. Kaya hindi kami nabilang doon kasi hindi uso yung mga cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Hindi uso yan. Kami ay sumakabilang bakod eh. Nung araw, pagka kasi ayaw namin makinig sa teacher, umaalis na kami sa room. Kaya maganda grade namin, 75 hanggang 4th grading 75. Fix. Mahirap mag-maintain nun. Hindi madali yun. Ganun eh. Ako kaya na gano'n ang grade ko, nakagalit ko lahat ng teacher ko, pinapatalsi ko eh. Sabi ng mga teacher, okay, ganito gawin natin. Si Michael hindi pwedeng tumaas ang grade. From 1st grading to 4th grading. Sabi nung principal, siguraduhin nyo lang hindi siya ibabagsak. Hindi naman ako ibinagsak, pero maganda ang grade ko. 75, 75, 75, 75. Ang galing, ang ganda. At least, magkakamukha. May rhyme.
No? Ganun ho yung grade ko. Nagpapatalsik ko ako ng teacher nung araw eh. Marami akong dokumento kompleto. Tatalsik ko. Nakikiusap ang district superintendent at saka ang ang congressman at saka ang principal. Ayoko hong magpa-areglo. Ang ginawa ko ng mga teacher, ipinix ang aking grade. Magmula first grading hanggang fourth grading. Hindi, tanda mo, Michael, hindi natataas ang grade mo. Ako naman ay nakangiti lang, hindi ako papasok. Una, hindi niyo ako pwede ibagsak. Hindi rin ako po pwedeng taasan ng grade. Sabi ko, sige, may pagkakataon, hindi ako pumapasok. Hindi nila ako pwedeng galawin eh. Ganon ako katuso nung araw, Brother Dolphy. No? Sana 75. Ang ganda. So yung lahat ng cum laude, congratulations ha. Sa lahat na. May magna cum laude ba tayo dito? May summa cum laude rin tayo? Wala. Mahirap daw makuha yung summa. Meron dyan. Akala ko meron dyan. May nagbukas ng pinto eh. Baka may summa cum laude dyan eh. Baka hindi lang namin alam. Pero congratulations sa lahat ng graduates na talagang tumanggap ng parangal. Pero mas magagaling ang lahat ng nagtapos ng ating discipleship training. Sila higit pa sa summa cum laude. Di ba? Palakpakan natin ang Lord. Yeah. Congratulations sa inyong lahat ulit. 2 Corinthians 6 verse 2, for he says, in the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Bakit sinasabing hanggat may pagkakataon pa magkaroon ng intentional soul winning? Maging dito sa aklat ng 2 Korintos 6, talatang 2. Sabi ng Diyos, do sa time of my favor I heard you, and in the day of salvation I helped you. Merong opportunity ibinibigay ang Diyos, tumutulong talaga ang Lord. Pero ang sabi niya, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Ano ang point? Kaya lagi natin sinasabing, today is the day of salvation, tomorrow may be too late. Sapagat ang Diyos mismo ay merong panahon ng kanyang pagkilos at paggalaw. So kung tayo po, hindi tayo kumikilos sa panahon ng pag-aani, dapat ka nang umani, wala kang ginagawa. Dapat ka nang gumapas, tukol na ang aanin, wala ka pa rin ginagawa. Sayang yung opportunity. Bukas may pagkakataon. Pwede ka pang umani, pero ayaw mong umani-ani. So ang ibig lang sabihin, hanggat mayroong pabor at pagkakataon ng Diyos, gawin po natin na magkaroon tayo ng intentional soul winning. Sapagat ang bukas hindi pwedeng ipangako. Mahirap ipangako ang araw ng bukas. Mas masarap yung kaya mong gawin ngayon, gawin mo na ngayon. Di ba madalas kong sabihin, kung may pera lang din kayo at kaya nyo mag-birthday ng may handa, imbitahan nyo lahat ng kaibigan nyo, kamag-anak ninyo kung kaya nyo naman pakainin. At mag-imbita ho kayo na mag-share ng Word of God. At least sa kamay ninyo, wala nang sisingilin ng Diyos. Why? Kasi ikaw mismo gumawa ng paraan para sila makapakinig ng salita ng Diyos. Ngayon, kung ayaw nilang tanggapin ng Lord, malinis na ang kamay mo sa kanila. Wala nang dugong sisingilin sa kamay mo. Dahil ang mabigat kapag sila hindi nakakilala, hindi na born again, sa kamay mo sisingilin kasi ikaw ang born again. Kaya nga, challenge ko ho kayo, pag kayo lang din naman ay may pera at kaya nyo mag-birthday na imbitahan silang lahat, imbitahan nyo po especially ang inyong mga kamag-anak, mahal sa buhay. Laging binabanggit niya natin spiritual director. Siguraduhin, Michael, na lahat ng pastor na ang kanilang pamilya ay ligtas at ang pamilya ng lahat ng GIL people ay ligtas at kasama sa rapture of the church. Siguraduhin. Why? Because anytime pwedeng mag-take place ang rapture of the church. So tayo, hanggat may opportunity, open pa. Sabi na Revelations 3, verse 8. Verse 8. Revelation 3, verse 8, New King James Version. I know your works. See, I have set before you an open door and no one can shut it. For you have a little strength, have kept my word, and have not denied my name. I have set before you an open door. Everybody say, open door. And no one can shut it. Sabi ho ng verse 7, and to the angel of the church in Philadelphia, write these things, says he who is holy.
And to the angel of the church in Philadelphia write, ang sabi niya, this thing says, he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. Ano ang principles na gusto ko makuha po ninyo? Pag nagbukas ang Diyos ng pintuan, bukas po yan. Pero pag isinarado ng Diyos, kahit ano gawin mo, wala ka na magagawa. Kaya may mga pagkakataong hirap na hirap tayo na magbahagi ng Word of God kasi closed door. Kasi nung open, hindi natin sinamantala. So dapat alam natin ang galaw at kilos ng Diyos. Nakikita natin, basta may opportunity, pasok ka. Ramdam mo naman sa sarili mo yun pag may opportunity eh. May urge ng Holy Spirit, may promptings ng Holy Spirit, inililid ka, may conviction. Dapat gawin mo na yun. Mag-share ka na ng Word of God. May conviction na sa iyo eh. Huwag kang mahiya. Yung iba natatakot kasi, ayaw ibukas ang labi, ayaw magbukas ng conversation. But gusto ko po maintindihan niyo po ito. Pag binasa niyo yung Matthew 28, verse 19 to 20, doon sa Mark 16, verse 20, sa Tagalog, wala yung last verse na yun eh. Ang pangako ng Diyos, and lo, I am with you always. Doon sa Mark, ang pangako ay signs, wonders, and miracles after the preaching of God's Word. May himala ang Diyos. Hindi lang natin ginagawa kasi natatakot tayo. But once na na-share mo ang Word of God, nagsimula ka, hindi pwedeng hindi ka samahan ng Diyos. Dahil siya yung ipinipreach mo eh. Andyan pa ba tayo? Of course, huwag ka lang magpipreach sa mga lugar na alam mo hindi talaga pwede. Halimbawa, lasing ng lahat kaharap mo, magsishare ka. Hindi ko alam kung magkakaintindihan kayo. Mahirap po yung mga ganun senaryo eh. Yung alam mong hindi normal yung isipan niya nung time na yon. Kasi may epekto ng alcohol, huwag ka mag-share. Ngayon, yung iba nagsishare, baka pati ikaw may epekto ng alcohol. Ang hirap nun. Pag alam mo ba, pare, mahal ka ng Diyos. Mahirap po yung ganun. Hindi ko alam kung sino maniniwala sa inyo ng pagkaganon. Pipiliin naman natin, huwag naman sa ganung mga senaryo. Kasi doon talaga mahirap i-share ang Word of God. Pare-pareho kayo yung lango. At saka ikaw, magsishare ka ng Word of God, lango ka din. Huwag niyong gagawin yun. Walang maniniwala. So, hanggat bukas ang pintuan, samantalahin natin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, samantalahin mo. Bukas pa. Yung mga kaibigan, ng mga kabataan natin, hanggat ini-invite pa kayo, hanggat nakakasama nyo pa, samantalahin nyo. Kasi time will come, magkakahiwa-hiwalay kayo, lalo na pagka iba-iba na work, iba-iba na workplace. Pag may pagkakataon, samantalahin po natin. Amen? Palakpakan nga natin sandali ang Lord. Kasi pagka may pagkakataon ho, masarap mag-share ng Word of God. Imposible hindi ka samahan ng Lord. Hindi naman kailangang mahaba eh. Yung iba nagpa-practice 30 minutes to 1 hour. Wag ho. 5 minutes nga lang po, okay na eh. Yung iba 3 minutes, okay na eh. Nakakapagpatanggap na eh. Ako nung araw, ang ugali ko, pag hindi kita kayang kuhanin sa verbal na dilat pa mata mo, ang challenge ko ho ay, pwede ko ho ba kayo ipag-pray? Kapag pumayag ko siya, ipag-pray ko siya, doon sa prayer, doon ho ako mag-share pa ng marami bago ko ho siya i-lead ng repentance. Kasi kailangan maintindihan niya eh. Kasi may mga tao minsan na parang sarado, pero pag gusto, pagka-prayer, gusto. So, doon nyo ho siya share, habang kayo ho ay nagpe-pray. Hindi ho ba? Ugali naman JL nung araw yan eh. Lord, naalala po namin ang sinabi mo sa John 3:16, gayon na lamang pag-ibig mo po sa makasalanan sa nibunan, etc. So, pasok ka. Kami po lahat ng makasalanan. Naalala po namin ng Roma 3:10, Roma 3:11, 3:23, ganito. Lahat po pa rin hindi nagkarapat dapat sa'yo. Shortcut ka. Naalala po namin binanggit na Isaiah 59. Hindi niyo po marinig ang aming prayer kapag may kasalanan sa aming puso. So, through prayer, pwede ka makapag-share pa rin ng Word of God. Maraming paraan po eh. Amen?
Eh yung iba natatakot eh. Huwag kayong matakot. Mas matakot kayo pag humarap kayo sa Diyos. Oh, alam mo ba, na-meet mo na siya, hindi mo siya binahagi na ng Word of God. Ang ibinahagi mo, iba. O yung mga kabataan natin, nagpapaalala tayo. Pag mag-i-invite kayo ng KKB, wala mo ng panliligaw. Nag-i-invite kayo ng service eh. Tama ba ako? Nag-start na service ng KKB? Di ba? O, yung mga nag-i-invite ng mga kabataan sa kapwa kabataan, hindi yung pag nakita mong maganda, ang intention mo kagad, ligawan. Sa na imbitahan mo sa gawain, nililigawan mo. Hanggang sa naririto na, umaati na sa church, tatabihan mo kagad, alang ginawa kundi manligaw. Pag may mga ganong kabataan, wala kayong mararating sa buhay. Hindi lahat ay nililigawan kaagad. Amen? Sa lahat ng kabataang naririto, sabihin mo, hindi lahat nililigawan. Pangit yun. Na lahat ng makita mong, oh, ang ganda ng hair. Niligawan ka agad. Nung makakita, ay, may mas mahaba pa pala ang hair. Huwag ganun. Pangit yun eh. Ang mahalaga kaluluwa nila. Pag nadala mo na sa Panginoon, tsaka mo ipag-pray kung siya ba talaga. Amen? Hindi pa ipinagpe-pray eh. Gusto mo na kagad kuhanin eh. Kaya maraming namamali ng relasyon. Pray muna. Lagi ang tanong pastor, nag-pray na ako. How long? Sigurado ka ba? Ay mga kabataan, paalala, may service na kayo. Dapat madala nyo ang maraming kabataan sa paanan ng Panginoon. Amen? So, walang kabataang uunahin ng personal. Kasi pastor, baka maunahan pa ako ng iba. Huwag ka makipag-unahan. Kapag para sa'yo, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, paalala sa lahat ng kabataan. Why intentional? Last but not the least, because death is inevitable. Hindi ho kailang, hindi ho maiiwasan ng kamatayan. Anytime may pwedeng mag-take place kahit kanino. Basahin ko po ang aklat ng Ecclesiastes chapter 9 verse 2 to 4 ng NIV translation. Everyone will die someday. Death comes to godly and sinful people alike. Nakita niyo ho ba yon? Everyone will die someday. Lahat ng tao pwedeng mamatay. Isang araw. At ang death comes to godly and sinful. So walang pinipili ang kamatayan. Mabuti ka man at makasalanan ka man, mamamatay ka. It comes to good and bad people alike. Naging tanong ba natin yun? Bakit ba hindi pa yung kapitbahay ko kinuha? Mas masama siya. Pero ang kamatayan ay dumarating hindi lang sa masama, pati sa mabuti. Dumarating ang kamatayan. Good and bad. Dumarating ang kamatayan. It comes to clean and unclean. Walang pinipili. Malinis man o hindi malinis. Ibig sabihin nabubuhay man sa kasalanan o hindi. Pwedeng magkaroon ng kamatayan. Those who offer sacrifices and those who don't offer them also die. Naglilingkod man at hindi, namamatay din. Nariyan pa ho ba tayo? A good person dies, and so does a sinner. Pati mabuting tao na mamatay, ganon din ang makasalanan. Those who make promises die. So do those who are afraid to make them. Pati yung mga nangangako, namamatay din sila. So yung iba, natatakot, yung mga iba natatakot na gumawa din nun, both of them, ganon din ang kanilang pwedeng maranasan. Here's what is so bad about everything that happens on this earth. Death catches up with all of us. Death catches up with all of us. Sabi ho ng verse 3. Gusto ko ho yung pagkakabanggit na yun. Death catches us up with all of us. So wala akong exempted. Also, the hearts of people are full of evil. They live in foolish pleasure. After that, they join those who have already died. Anyone who is still living has hope. Even a live dog is better than a dead lion. Church, ano ang point? Kapag pinag-aralan niyo po ang banal na kasulatan, yung isa NLT, may typographical error. Yung pangalawa na sa dulo, na inulit lang. Kapag pinag-aralan niyo ang kamatayan, lahat ay mamamatay.
masama, mabuti, banal o hindi, malinis o hindi, naglilingkod man o hindi, mamamatay ang lahat. So, inevitable. Hindi naiiwasan ng kamatayan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi naiiwasan ng kamatayan. So, kung hindi naiiwasan ng kamatayan, ano ang ibig sabihin? Yung taong nakita mo ngayon, hindi mo pwede ipagmalaki makikita mo uli sa susunod. Andyan pa ho ba kayo? So sana, pag nagkaroon tayo ng pagkakataon sa isang tao, i-share na natin ang Word of God. Kasi hindi mo naman sasabi kung kailan mo pa uli siya makikita. Sabi nga ho natin, minsan, di ba sabi, na-meet ko pa yan last week eh. Kakakausap ko lang yan. Pagkatapos, excuse me po, mababalitaan mo, wala na. Umuwi na. Di ba, nakwento ko dito yung aking classmate na umuwi galing ibang bansa. May conviction sa akin, hindi ko na-sharean. Kasi sa dami ng programa nung tawag dito, reunion, hindi na ako nakapenetrate kahit personal dahil busy sila. Pero may conviction sa akin. O after 2 weeks na umalis siya, biglang dumarating ang text message, ang chat sa messenger. Sabi niya, Pres, patay na po si ganito. Sabi ko, ha? Preso ang tawag nila dati sa akin dahil president nila ako. Sabi niya, Pres, patay na po si ganito. Alam niyo po, sobra ho yung panghihinayang ko doon kasi dapat na-share ko ng Word of God. Ang matindi ho ron, after 1 month, meron akong natanggap na message. Nagpe-friend request. Siya pala mismo nagpe-friend request. Namatay na siya noon. Hindi naman ako naniniwala doon. Matagal na siguro yon na nagpe-friend request siya. Noon lang pumasok sa akin, noon ko lang nakita. Di ba lalo ka na konsensya? Kasi parang matagal na palang kailangan na share mo ng Word of God. Noon lang pumasok. Sabi ko, ha? Nagpe-friend request. Sabi ko, lalo ka makukonsensya kasi hindi mo na-share, nagpe-friend request pa yung account niya. Malungkot isipin kapag hindi natin nagawa ang part natin. Church, ang kamatayan anytime pwedeng mangyari. Pwedeng mangyari po. Mahirap pong sabihin ngayong buhay tayo, huwag natin ipapangako. Kaya nga tinuruan tayo, in Him we live and move and have our being. In Him we live and move and have our being. Bakit po tayo tinuruan ng ganon? Kasi alam ho natin, bawat araw natin, sabi nga ni Pablo, para kaming goyang papatayin, nasa gitna ng mga buhong. Anytime pwede kaming patayin. Ito buhay namin eh. Kaya ang buhay nila Pablo nung panahon na yon, ang sinasabi nila, basta kami sa kanya lang kami nabubuhay. Because anytime pwede kaming patayin. So walang panahon at oras na hindi nila iniyali ang buhay nila sa Diyos. Church, mahalaga sa atin na dapat walang panahon, walang oras, walang pinipiling pagkakataon. Laging nakaalay ang buhay natin paglilingkod sa Diyos sapagkat wala nakakaalam ng buhay. Maging yung mga kaibigan natin, kamag-anak natin, hindi natin alam kung hanggang kailan sila. Ako, natutuwa ho ako sa galaw ng Diyos sa mga kamag-anak ng side ng mother ko eh. Hirap na hirap po akong sharean yung mga yan eh. Kasi talaga hong iba buhay nila eh. Kung ako ho ay medyo masama na nung araw, mas matindi ho sila eh. Kasi yung aking mga amain, lumalaban ho ng harapan niya saksakan para nakipagpatay ang manok yun eh. Laging may balisong sa likuran. No? Pagka nagkatingin na lang ng hindi maganda, saksakan ng umatikabo. Ganon ang buhay nila eh. Nakakatuwa ang Diyos eh. Dahil nung minsan ma-meet ko yung amain ko eh. Sabi niya, Pastor, kumusta na po? Ha? Sabi niya, tawag sa akin, Pastor? Yung pala, na born again na, umaati na sa, hindi man sa JIL, umaati sa church, sa ibang church, pero born again. Sabi niya, alam mo, Pastor, kami ho'y umaati na po sa sa ganito eh. Ang sarap na pakiramdam. Sabi ko, ha? Tinawag akong pastor nito. Dati pag nakikita kami nito manunuya na yun. Ikaw, Michael, dapat matagal ka ng maganda buhay mo. Ala kang ginawa, kundi magpastor. Ayan tuloy, hirap na hirap kayo, ganito. Ganyan ho dati eh. Noong isang araw, sasabihin sa'yo, Pastor, yung pala na born again.
Yung pamilya niya na born again, wow, ang sarap po ng pakiramdam. Ang Diyos so matapat eh. Basta tayo, lingkod lang tayo ng lingkod. Amen? Kasi minsan di natin alam paano kumikilos at gumagalaw ang Diyos eh. Kaya pag may opportunity ka, sa iba, hindi mo makita, sa iba nakita mo, yun ay grab mo, share the word of God. May opportunity ka dun eh. Mga magulat, mga kapatid, sabi ng Luke 19 verse 10, For the Son of Man came to seek and to save the lost. This is the only reason kung ba't nanaog ang ating Panginoon Kristo. Para iligtas ang lahat ng mga nawawala. Sabi ng 1 Corinthians 9:16 ng Amplified, For if I merely preach the gospel, I have nothing to boast about. For I am compelled, that is, absolutely obligated to do it. Woe to me if I do not preach the good news. Everybody say, woe to me if I do not preach the good news of salvation. Kapag kakaho tayo, hindi tayo natutong magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Para hong magandang i-apply natin yung sinasabi ni Pablo, woe to me, o woe unto me. Kahabag-habag tayo pagka ganun. Kasi tayo mismo hindi natin maibahagi yung mabuting balita ng kaligtasan, pero naranasan mo. Ako po hindi naniniwalang hindi natin kaya kung totoong naranasan mo salvation eh. Mahirap lang magbahagi ng kaligtasan kung totoong kung hindi mo naman talaga naranasan ang kaligtasan. By theory, pwede mong i-share. Pero iba yung naramdaman mo at naranasan mo eh. Kaya mong sabihin, alam niyo po ba nang simulan tanggapin ko si Kristo, nagbago po lahat sa akin eh. Hindi man ho perfecto siguro, pero ito po ang ilang napansin kong pagbabago sa buhay ko. Malakas ang loob mong ibahagi, may nagbago. Dahil alam mong naranasan mo kaligtasan eh. Pero mahina ang loob mo kapag alam mong walang nagbago. Mahina ang loob mo dahil hindi mo totoong naranasan ang born again experience. Sabihin mo sa katabi mo, kung totoong naranasan mo, dapat makapagdadala ka ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Kung totoong naranasan mo. Kaya tama yung mother ni Catherine Kuhlman. Alam mo, Catherine, 8 years na ako nagtuturo ng Sunday school. Ngayon ko lang naramdamang totoo pala akong na born again. Ngayon ko lang naintindihan na ibig sabihin ng born again. By theory, alam ng mother ni Catherine Kuhlman ang meaning ng born again. But by experience, hindi ho niya alam. Tatanungin ko ho kayo ngayong umagang ito, are you truly born again Christian? Kasi kung totoo po, kaya natin magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Kasi tayo mismo nakaranas. Amen? Pag naranasan mo, kaya mo ibahagi sa iba. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mong ibahagi sa iba yang kapatid. Last verse, 2 Corinthians 5:20, NIV translation, we are therefore Christ ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Sabihin po natin lahat, be reconciled to God. Doon sa Living Translation, so we are Christ ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead. Ang sinabi ng New Living Translation, kung sa NIV, be reconciled to God. Ang sinabi ng New Living Translation, come back to God. Come back to God. Ang ganda ho, no? Be reconciled to God, come back to God. We are Christ ambassadors. Tayo pong lahat ay ambassador ni Kristo. Kaya tayo pong lahat ay dapat naglilingkod para sa Diyos at nagiging daluyan ng kaligtasan ng iba dahil tayo po yung mga ambassador ng Panginoon. We are representative of our Lord Jesus Christ. Amen? Alam niyo ba trabaho ng ambassadors? Ang trabaho ng ambassadors, kapag kayo ambassador ng Pilipinas at ambassador ka ng Pilipinas, halimbawa sa US, sa Canada, sa ibang bansa, una, dapat Filipino citizens ka, talaga, totoo. Alam mo ang batas at kasaysayan ng bansa mo. Alam mo ang karapatan ng isang Pilipino. Kasi ambassador ka eh. Alam mo ang stand ng gobyerno mo. Alam mo kung paano mo ididepensa ang gobyerno mo. Kasi ambassador ka eh. Pagpunta mo ng ibang bansa, parang ikaw ang Pilipinas. Na kapag kinausap ka, alam nilang parang kinakausap nila gobyerno mo. My beloved brothers and sisters,
kapag tayo ang kaharap ng tao sa labas, sana ho'y maramdaman nilang pagkamay natin, parang ang Diyos ang kumamay sa kanila. Pag tinapik natin ang balikat, ramdam nilang parang ang Diyos ang tumatapik ng balikat nila. Kapag ipinag-pray natin sila, ramdam nilang tinugon sila ng Diyos. Ang lakas ho ng faith nila eh. Nakukwento ko ho dito yata nung minsan, may isang kabataan na hindi ho magmamarcha sa graduation. Wala hong pera. 179,000 ang utang sa school. Ayaw pagmarchahin ng eskwelahan. Nag-message ho siya, Pastor, please pray for me. Ako lang ho ang kinakausap nila lagi. Sabi ko, ramdam kita eh. Nagkataon lang talagang wala kaming pwedeng maiabot sa iyo ngayon. Pero alam niyo ba naging prayer ko? Lord, kita mo puso ng mag-inang ito eh. Lumalaban sa buhay. Yung nanay, iginapang yung kanyang anak makatapos lang ng pag-aaral. Pwede ho bang tugunin niyo yung prayer ng puso nila? Hindi ko po alam kung paano kayo gagawa ng himala. Pero gumawa po kayo ng himala sa kanilang buhay. Friday, pumunta sila, kinausap ang Vice President. Hindi rin sila pinayagan. You have to produce 50,000. Umiiyak ko yung magnanay. Wala kami, Pastor, ipoproduce. Sabi ko, pinakakabaka lang ng Diyos, pero tinugong ka na ng Panginoon. Kaya mo ba akong paniwalaan yan? Yes po, Pastor. Alam niyo ho, yung 50,000, hindi ho nila alam kung paano kinausap yung mga taong may mga nagpadala na lang ng 10,000, ang isa 10,000. Sabi niya, pwede ho mahingi ang GCash, ganito. Tumawag ko sa akin, tuwan-tuwa yung bata, nag-video call siya, sabi niya, Pastor, gusto ko pa ibalita sa inyo, tinugon na po, makapagmamarcha na po ako sa graduation ko. Tomorrow po yan. Ang sabi, 22, magmamarcha ho siya, tapos na nursing. Minsan tayo, hindi sa lahat ng panahon may pera tayo eh. Pero may mga taong lumalapit ho sa atin dahil naniniwala silang parang ang Diyos ang kausap nila pag lumapit sa iyo. Don't get me wrong, church. The main principles na gusto ko hong impart sa inyo before I end. As Christ ambassadors, sana mga tao po na namimit natin at namimit tayo, kung walang pag-asa, nagkakaroon ng pag-asa. Totoo naman ang pinaglilingkuran natin. Kaya naman nating ipangako. Why? Sapagkat tapat ang kanyang pangako. Kayang tumugon, sapagkat marunong tumugon ng Diyos. Hindi tayo mapapahiya pag ang Diyos ang inintroduce natin sa ibang tao. Hindi ho tayo mapapahiya, church. Amen? Mas malakas ang palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Those who shall call upon the name of the Lord will be saved. And they will not be ashamed. Oh, shakarakaya barabakandarakaya barabakandarakaya. Romans 10 verse 13. Those who call upon the name of the Lord will be saved. Ang Diyos na ini-introduce natin sa mga tao na nakakasalamuha po natin ay totoong Diyos na nagbabago ng buhay. Totoong Diyos na gumagawa ng himala. Totoong Diyos na tumutugon sa lahat ng ating mga panalangin. Totoong Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailanman. Church, wala tayong dapat ikahiya at wala tayong dapat ikatakot. Ang Diyos na ating ibinabahagi, ang Diyos na ating ipinamamalita, ang Diyos na ating pong ipinipreach sa labas, ay totoong Diyos. Makapangyarihang Diyos. Oh, shakaya barabakandara kaya barabakandara. Oh, shakara kaya barabakandara kaya. Father God, this morning I pray, ibaba mo ang bigat at ang lalim ng pagmamahal sa puso namin para po sa mga taong hindi pa kumikilala sa iyo.
Para po sa mga taong nangangailangan ng iyong paghipot, ng iyong paggalaw. Sa mga taong kailangan po nila ang iyong kapangyarihan. Sa mga taong kailangan po nila ang iyong himala. Sa mga taong kailangan po nilang makilala ka. Wala po kaming dapat ikatakot dahil totoo kang Diyos sa amin o mga buhay. At hindi ka, Panginoon, Diyos lamang ng nakaraan, kundi Diyos ng pangkasalukuyan hanggang sa hinaharap. Shakarakaya Barabagam Narakay. Tumayo po tayong lahat sa oras na ito. Bibigyan ko lang po kayo ng pagkakataon sa oras na ito na manalangin para po sa lahat ng inyo pong naaalala at maaalala na mga taong nangangailangan ng kaligtasan at ng panalangin. Church, wherever they are and whoever they are, this is the time to pray for them. This is the time to bring them to God. Intercede in behalf of them. Intercede in behalf of them. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of everything we can give by your plans. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of everything we can give by your plans. That's just the way it is. Tingin ho kayo sandali kay Pastor Michael before I pray. Noon hong una kong matanggap ang message na estudyanteng ito, meron ho kasi kung gusto ituro sa inyo underlying principles na alam ko ho ang buhay nila wala talagang pagkukunan. Nagkaroon ho ako ng prayer na sabi ko, Lord, hindi ko ho kayang abutin yung kanilang need financially. Pero pwede po bang patunayan mo po na yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay Diyos na kayang tumugon sa imposibleng sitwasyon. Alam niyo po, mahirap paniwalaan paano gumagalaw ang Diyos. Sila mismo nagpapatotoo
Hindi po namin alam kung bakit kami binigyan ng ganito, ng ganito, ng ganito. Sa panahon po na gusto natin tumulong at yun po ang naranasan ko, wala ho akong magawa. Pero may Diyos ho tayong pwedeng gumawa ng himala. Amen? Yes, Lord. Mas malakas ang palakpak sa Diyos sa buhay. You are God alone from before time began. This is the God we serve, church. This is the God we serve. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. You are God alone. For before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable. Yes, O Lord. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are, Lord. You're unchangeable. Oh, Shakaya Barabakanarakaya. Shakaya Yabarabakanarakaya. Oh, Shakaya Oh, hallelujah. Shakaya Barabakanarakaya. Oh, Shakaya Barabakanarakaya Barabakanarakaya. Shakaya Barabakanarakaya Barabakanarakaya. Oh, Shakarakaya Barabakan. Church, wala ho tayong dapat ikatakot at wala tayong dapat ikahiya. Sapagkat ang Diyos na ini-introduce natin sa bawat individual na buhay na ating po nakakadaupang palad sa bawat araw ng ating buhay ay Diyos na hindi nagbabago, hindi natitinag. Isang Diyos na laging kayang gumawa ng himala, kayang magbago ng buhay. Isang Diyos na kaya humipo ng pinakamatigas na puso ng isang tao. Isang Diyos na kayang magbago ng buhay. Kahit ang pinakamakasalanan ay kayang baguhin ng Diyos na ating pinaglilingkuran. And this morning, kung sino man ho sa ating kalagitnaan din ang may pangangailangan, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang Diyos na narito ngayong oras na ito na kumikilos at gumagalaw ay Diyos na kayang tumugon ng lahat ng ating pangangailangan. Imposible man sa ating kaisipan, sa ating mga mata. Sa Diyos na ating pinaglilingkuran, ang lahat ng bagay ay posible. Ang lahat ng bagay ay posible. He is the God of all flesh and nothing is too hard for Him to do for us. Job said in Job chapter 42, I know that you can do all things in verse 2.
I know that you can do all this and no plans of yours can be thwarted. You hung at the earth upon nothing. In Job 27 verse 6. God said, the heaven is my throne and the earth is my footstool in Isaiah 66 verse 1. And He is the same yesterday, today, and forever in Hebrews 13 verse 8. For He is the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end in Revelation 1 verse 8, 16, 17, and even in Revelation 22 verse 11. He is the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Nothing is impossible with God. All things are possible with Him. Oh, Shakaya Barabakande, Shakaya Barabakandarakaya. Shakaya Barabakandarakaya, Barabakandarakaya. You are our great healer, our great provider. You are our miracle working God. Oh, you are our miracle working God. You can do everything, oh God. You can do everything, Lord, in the name of Jesus. Oh, Shakaya Barabakandaraka. Believe, church, ano man ang ating pangailangan ngayong oras na ito, nalalaman at nakikita ng Diyos at kayang tumugon ng Panginoon as we worship Him in spirit and in truth. Believe that you received anything whatsoever na kailangan po natin this morning. Panampalatayan na nating itina sa atin ang mga kamay. Panampalatayan na nating itinatanggap na po natin. Just believe, just receive, just believe, just receive. And declaring, you're unchangeable God. You're unchangeable. Yes, unshakable. Unstoppable. That's what you are. Oh, whatsoever you ask in my name, just believe, and you will have it. You will receive it. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya. Whatsoever you ask to the Father in my name, believe that you receive it. Believe that you receive it, and you shall have it. You shall have it. You shall have it. Oh, Shakara Barabakandarakaya. Oh, you're unchangeable. You're unchangeable. Unshakable. Unstoppable. That's what you are, Lord. Declare it, church. You're unchangeable. Oh, Shakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya. Shakaya Barabakandarakaya. That's what you are. Yes, come on, come on, come on. Declare it. Oh, declare it. Shakara Barabakandarakaya Barabakandarakaya. Shakaya Barabakandarakaya. Only the instruments. And church, believe that whatsoever you ask to the Father in the name of Jesus, you will receive it. You will have it. Oh, Shakaya Yabarabakandarakaya Barabakandarakaya. Shakaya Yabarabakandarakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya. Oh, Shakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya. Yes, oh Lord, supply and deliver all the needs of your people, oh God, this morning. Oh, all their prayer requests, oh God. Grant all their prayer requests, Lord, in the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Yes, oh Lord, let there be an open heaven for your people, oh God. Send and command your angels, oh God, your ministering angels, oh God, to bring all the answered prayers for your people, oh God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya. Yes, oh Jesus. Shakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya. All the needed miracles, all the needed blessings, all the needed miracles, Lord, in the name of Jesus, oh God. Release right now upon your people, oh God. Release right now upon your people, oh God. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes, even all the needed breakthroughs. Yes, oh Lord. Release right now upon your people, oh God.
Shakarakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya. Because nothing is impossible with you, Lord. All things are possible with you. Ngayon pa lamang oras na ito, inangkin na po namin ang lahat ng pangailangan ng iyong mga nakikinatagpo mo na tinugon mo na po, O Diyos. Yes, in the name of Jesus. And Lord, increase our faith. Increase the faith of your people, O God, in sharing your word. Increase the boldness of your people in sharing your words in the name of Jesus, in sharing the gospel of our Lord Jesus Christ, in sharing the love, Lord, of our Lord Jesus Christ, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Increase our faith and our boldness, O God, in sharing your word, in Jesus' name, in Jesus' name. Maraming pong salamat anuman ang mga pangangailangan hindi nabanggit. Alam po namin lahat ng iyon ay nakita mo at alam namin lahat ng daing at hikbi ng iyong mga anak ay narinig mo po, O Diyos. Kaya naman ngayon pa lamang inangkin na namin ang lahat ng katugunan ng panalangin ng buhay ng bawat isa. At alam po namin mas marami pa, Panginoong kaluluwa ang maipapanganak sa loob ng iyong ministeryo sa pamamagitan ng individual na buhay ng bawat isa po sa amin. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we claim it, Lord. We believe it, O God. We receive it, O God. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Naniniwala po kaming mamumunga ang bawat isa sa amin. Ang iba ay maaaring 30, 60, 90 o 100%. Anumang uri ng pamumunga ang gagamitin mo, Panginoon, sa amin at gagawin mo. Naniniwala po kami. Lahat kami magbibigay ng karangalan at ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat once again, O God. Hayaan mo po, O Diyos, ang umagang ito ay ihandog namin sa iyo lahat ng aming napakinggan at natutunan. I-apply namin sa aming intentional soul winning. At hayaan mo kaming lahat, O Diyos, ay gamitin mo pa mightily, effectively, Lord, effectively, O God, for your glory alone. In the name of Jesus. To you, we give you back all glory, honor, power, and majesty. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen and amen. Mas malakas na palakpak sa Diyos sa buhay. Praise God, praise God, praise God.